Ginising ng malakas na apoy ang mga residente ng Barangay Tagpos sa Binangonan, Rizal. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Nasa 100 bahay ang nasunog. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Dagdag na detalye po muna tayo ng sunog sa Binangonan, Rizal sa mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay Tagpos sa Binangonan, Rizal. Mag-alas 4 na madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay. Gumapang ang apoy mula sa Lower Luklukan hanggang sa Bautista Compound. Nagsilika sa mga residente. Kita sa video na may puntong nagsiputukan pa ang mga kawad ng kuryente. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. Nasa siyam na fire truck ang kinailangang rumisponde sa lugar. Alas 6 ng umaga na maapula ang sunog. Tumambad ang laki ng pinsala na naidulot nito. Halos wala ka namang papakinabangan doon sa mga bahay na nasunog sa dalawang compound dito sa Barangay Tagpos. Ngayong umaga, yung mga residente bumalik dito para tingnan kung meron pa silang makikita na mga gamit tulad na lamang nitong si Mang Edgar na bukod doon sa kanyang bahay ay nasunog ang kanyang motorsiklo. Sir, paano po yan ngayon? Hala, ito, may jajang shop na lang to. Hindi na ito may babalik pa ng maayos. Tanggapin ko na ito, wala na talaga. Kwento ni Mang Edgar, natutulog sila ng sumiklab ang apoy. Wala na raw silang naisalbang gamit. Mahirap nito makabawi. Magpapasko pa naman. Ang bilis po nung kumalat ng apoy. Minuto lang po, nandito na po yung apoy. Nagpapasalamat ko po. Wala naman nasaktan yung mga anak ko. Mga kanyan ko. Yun po, maraming salamat din. Si Aling Salvacion napaiyak na lang dahil wala rin silang nailigtas na gamit. Mahirap po talaga kasi po bagong pagawa lang po yung bahay namin. Hindi ko po alam ang gagawin. Yung nakita ko yung apoy, talagang lumilihab na po. Malapit na sa bahay namin. Ayon sa BFP, nasa 100 bahay ang nasunog. Apektado ang 100 pamilya. Yung mga struggle namin, medyo makipot yung daan, malayo yung siguro mga 4 na 50 centimeter na hose ang bago ka makapenetrate. Saka yung mga hydrant, wala kaming mahanap na hydrant dyan sa paligid Although may river naman dun, pero medyo mahirap. Nagsimula raw ang apoy sa isang bahay sa Lower Luklukan Compound. Dahil mahangin, agad itong kumalat. Sa initial investigation natin, ako rin mismo ang nag-interview doon sa dalawang mag-asawa. Sabi nila, nung nakita nila yung kuryente galing sa bubong. So, doon sa mga may bulb ng ilaw. So, malamang sa electrical yung pinagmulan ng sunog. Nakausap namin ang may-ari ng bahay na sinasabing pinagmulan umano ng apoy. Wala rin silang naisalba ni isang gamit. Tapos biglang nagising yung aking asawa, umaapoy na po yung kusina namin doon sa may ilaw. Ngayon sabi ko, wag mo nang balikan kasi babalik pa po siya. Sabi ko, huwag ka nang bumalik, baka masunog ka doon sa loob. Nang hingi siya ng saklolo, hindi na rin kaya ng kapitbahay namin buhusan ng tubig yung bahay namin. Malakas na wala na kaming naisalbang gamit lahat Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Nananawagan naman ng tulong ang kanilang barangay. Kasi inihiling ko, unang-una yung tent. Kasi kung sa school, baka hindi kayanin Kung may tent na mahiram. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, maging alerto po sa sunog lalo ngayong magpapasko. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lagpas 14,000 na ang naitalang insidente ng sunog sa buong bansa ngayong taon. Kaya payo nila, gumamit lang ng mga electrical decoration na aprobado ng DTI at yung may ICC sticker. Huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na posibleng lumagpas sa kapasidad. Iwasan din po maglagay ng nakasinding kandila malapit sa Christmas tree at iba pang dekorasyon. At bago matulog, huwag kalimutang hugutin ang saksak ng mga electrical decoration. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.